Patay sa saksak ang isang misis sa kamay mismo ng kanyang mister sa Iloilo. Ang dahilan, may inililihim daw ang biktima sa kanyang cellphone. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa masukal na bakanting lote natagpo ang kalunos-lunos at wala ng buhay ang isang ginang sa Bulilaw, Mandurriao, Iloilo, ang salarin. Mismong asawa niya na sumuko rin matapos ang ilang oras. Hirap mang paniwalaan ang mga pangyayari. Desidido mga anak ng 56 anyos na si Emeline Lasa. Nasampahan ng kaso ang kanilang ama na si Domingo. Lunes nang matagpuan ang bangkay ng biktima ng isang security guard na may mga sugat at pasa sa ulo at leeg. May mga sugat din ng patalim sa daliri ang biktima na senyales ng kanyang pagdepensa. Mas lalo namang nadiin si Mister dahil nakita ng mga testigo na siya ang huling kasama ni Emeline bago siya mapatay. Noong araw din na yon, sumuko sa kalapit na police station si Domingo at inamin ang ginawang pagpatay. Kwento ng suspect, itinapon niya sa ilog ang patalim na ginamit sa krimen. Umuwi pa raw siya ng kanilang bahay para magpalit ng damit sa katumakas papuntang Lambunaw, Iloilo. Ayon din sa kanya, selos ang nagtulak na mapatay niya ang misis dahil tila may nililihim daw siya sa kanyang cellphone. Isang lalaki rin ang lumutak na nagsasabing 4 na taon na siyang sinusundan at pinaghihinalaan ni Domingo na karelasyon ng biktima, kaya pinablotter niya na rin ang suspect noon. Kwento naman ng kanilang anak, nagkaroon ng mabigat na pagtatalo ang mag-asawa bago ang araw na yon, kung saan sinabi pa ron ng suspect, nagkikitilin niya ang sariling buhay. Taimtim ang kanilang pagluluksa sa nangyari at gagawin daw ang lahat para mapagbayad ang ama. Sa Bacolod City, patay din ang 27 anyos na lalaki nang lapitan ng armadong lalaki at pagbabarilin sa ulo at katawan hapon noong Martes sa Barangay 2. Kinilala siyang si Aljon Peñarroyo. Ayon sa kanyang ina, mabait at wala siyang kaaway. Pero sa investigasyon ng Bacolod City Police Station, may record ang biktima sa paggamit ng illegal na droga. Pero iniimbestigahan pa raw kung may kinalaman ba ito sa kanyang pagkamatay. Nanindigan naman ang kanyang ina na hindi sangkot si Aljon sa anumang kalakaran ng droga. Noong nakaraang linggo, isang pinaniniwalaang drug personality rin ang pinatay sa parehong lugar. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.